Ang face-to-face harapan ay pambansang dulugan ng mga may alitan. Hangad namin na bigyang solusyon ang mga di pagkakaunawaan para sa mas mapayapang komunidad. Face-to-face, sinong sisimangon? Face-to-face, sinong ngingiti? Face-to-face, inyong bangayan? Face-to-face, huwag mong talikuran. Harapin mo face-to-face. Oh, di ba? Paninindigan, walang bawian sa true. Ganyan kami sa kupo ng di takot magsabi ng totoo. Ito po ang Team Pula! We stand for truth. Pero laging may respect at fairness. Kaya naman, Team Puti, mag-ingay! Sa programang tahanan ng tunay na pagmamalasakit. Ito po ang Face-to-Face Harapan! Sa diretsahan nilang opinyon, minsan may kurot pero may malasakit. Kaya mag-clap, clap, clap para sa ating harapang tagapayo. Batas lang ang may karapatang humusga. Kung nasa tama ka, yan ang laging paalala ni Attorney Lorna Capunan. Kung marunong ka makiramdam at umunawa, very good ka kay Dr. Love, Brother June Banag. Mind your own business, lalo na pagdating sa sarili mong mental health. Advice yan with care mula kay Doktora Camille Garcia. Check sa kanya ang may concern. X naman ang judgmental. Kaya naman, please welcome ang nag-iisang ate ng masa, Corina Sanchez Rojas! Ate Corin! Ate Corin! Ate Corin! Ate Corin! Ano naman ang sayo natin ngayon? Always I wanna be with you. Ganun. Tapos na? Sige, o nga pala. Okay. Lalabas pa po ang UMD. Oo, hindi tayo magugutom. Pwede tayong Zumba instructor. Ay! Alam nyo, para-paraan lang yan. Kaya hindi ako naniniwala dun sa mga walang trabaho. Hindi ba? Kailangan talaga marami ka pwede pagkakitaan kung ikaw ay desidido. O eto na ngayon. Ngayong araw, tatalakayin natin ang pang-aapi sa isang PWD. O alam naman natin sa mga panahon ngayon, marami ng karapatan ang mga persons with disabilities. At ang paulit-ulit na pakikialam sa kanyang buhay at pang-aapi. Kailan kaya titigil ang anli malasakit, nakakasakit? Si Mitch ay isang PWD na manicurista. Para sa kanya, too much at nakakainis na ang pakikialam ni Malu sa buhay niya. Sa akin, pagmamalasakit ko lang yan dahil simula sa maliit siya hanggang sa lumaki, nasa akin yan. Pero bakit naman daw hinadlangan pati love life ni Mitch? Kaya sabi niya, ouch! Ang sikit-sikit! Para sa akin po kasi wala na po silang pakialam doon sa naging decision ni Mitch sa buhay niya. Kasi po nga, doon po siya masaya eh. Naiintindihan ko yung concern na Ate Malu kay Mitch na syempre siya yung nag-alaga mo lang nung bata si Mitch. Tapos ngayon parang yung pagmamalasakit ni Ate Malu kay Mitch napapasama na ngayon. Tanong ni Mitch, malasakit ba talaga yan o pasakit? Siya ang person with disability na hindi lang
pinagkaitan ng respeto, kundi nilalait at pinakikialaman pa sa sarili niyang o ng sarili niyang kapitbahay. Ayun. Mitch, humarap ka na. Hi, Mitch. Hello po. Kumusta ka na? Okay naman po. Okay, so ito, yung wala kang kanang braso, pinanganak ka ng ganyan? Opo. Ayun. So, okay. Paano yan? So, buong buhay mo, ano yun? Bata ka pa lang, kinukutya ka na? Opo. Talaga ba? Ang hirap nun, ano? Opo. So, paano mo nalagpasan lahat yun? Ano po, nung medyo nagkaisip na po ako, medyo umokay na po yung ano ko sa kanila. Naging masaya naman ang buhay mo nung natanggap mo na. Opo. Oo nga, ang love life natin. Balita ko. Pinag-uusapan. At yon ang isa sa kanyang gustong ireklamo. Teka, ikaw nang magsabi, ano ang problemang ilalapit mo sa amin? Nirereklamo ko po si Ate Malu na pinapakialaman niya po yung buhay ko, pati sa pagiging love life ko. Nadaig niya pa po yung magulang ko. Ganon? Opo. Okay. Pero inaapi ka rin niya dahil PWD? Opo. Madalas niya po akong tinatawag putol. Na? Putol. Putol. So, nakakatanda ba sa'yo ito? Opo. Kaedad mo? Nakakatanda po siya sa akin. Bali, ano po siya ng tita ko, kaibigan po. Kaibigan ng tita. Pero may trabaho ka? Nagmamanicure po ako minsan. Uy, kaya mo! Taray, di ba, Ate Corinne? Taray, ang galing mo. Totoo ba? Opo. Ay, minsan nga, magpagawa tayo sa kanya. Ako din gusto kong makita. Ang galing mo, ate. Ang galing mo po. naman. Okay, so itong si Mitch ay LGBT. Yes, LGBTQ siya. So meron siyang girlfriend. Tama? Opo. Oo, yun. Okay. So may girlfriend siya. Ano ang sinasabi naman niya tungkol sa love life mo? Bakit daw po ako pinatulan ng tomboy na wala naman daw mapapala po sa akin? So, ngayon, sinisiraan ka ba? Opo, pag kami nagpapalinis po sa akin, sasabihin niya bakit daw nagpapalinis sa akin na baka daw makamadal ako, nakaano ko. Kasi tinutulungan niya yung sarili niya. Kahit ano mong kulang, kaya naman ng isang kamay, bakit hindi? O, palakpakan natin si Mitch. Galing. Parang parang siya, wala siyang kasalanan. Maririnig natin yung inirereklamo mo kung ano naman ang masasabi niya sa'yo, ha? Okay, so yan ang panig ni Mitch. So eto naman, siya raw ang may anli malasakit. Pero nakakasakit ng loob. Tawagin na natin ang inirereklamong kapitbahay. Malu, humarap ka na. O Malu, nirereklamo ka ni Mitch. Oo nga. O, nakangiti. Kakaiba ka. Okay. O, nagingitian yung magkaaway, pero maganda yan. Totoo ba, Malu, na ikaw ay mapanlait sa isang PWD na yan ay labag sa batas? Isipin mo muna ang iyong isasagot. Magbabalik ang Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimahon? Harapin mo face to face. Nako, ayon po sa estadistika, malaki-laki po ang populasyon, porsyento ng populasyon na PWD sa bansa natin. 1.9 million ang mga PWD. At yan yung mga reported lang. Hindi pa natin alam kung yung mga hindi pa nabibilang. At sa batas, di ba bawal, Attorney Lorna, ano ang mga sinasabi tungkol sa panlalait sa mga PWD? Ang pinakamabigat na batas ay ang Philippine Constitution natin. No one shall be discriminated on account of race, sex, creed, at saka disability. No? At marami na rin tayong batas na bago na ginawang isang comprehensive law, Magna Carta na. Magna Carta for PWDs. Ayan, marami. Protektado ang mga tulad ni Mitch sa panlalait at pambabastos, diskriminasyon sa batas. So, ang tanong, totoo ba na nilalait mo siya dahil siya ay PWD? Sinasabi ko sa kanya, siya, putol ang kamay niya. Bakit masama ba yung ko sa'yo, pagmamalasakit ko sa'yo? Oo, masama yun. Masama yun kasi inaati-ati kita tapos inasabihan mo ko ng ganoon.
Pagmamalasakit ko sa'yo, kung ikaw nagmamanicure din, Hindi pagmamalasakit yun, te. Kung pagmamalasakit yung ginagawa mo sa akin, hindi dapat mo ako ginaganon. pag manicure mo, makadisgrasya ka ng kamay. Wala ka na doon. Kasi ako Mamagayon. gamay ko Saka naman isa yung pa. ano paano paglilinis eh. Matagal na ako naglilinis. Tsaka wala kang O, nagreklamo nandun sa na. akin. Matagal ka na naglilinis. Eh, kung nililinisan mo, masugasan, disgrasya. Sino mag-ano doon? Wala ka nang pakialam nga doon. Ang akin lang, huwag mo pakialaman yung buhay ko kasi hindi mo naman ako pinapalaman. Ako, nagtatrabaho ko ng marangal. O, dahil matagal ka nang naging alaga ko. Naging alaga mo nga ako, pero bakit gano'n? Naging alaga kita. Inaano mo Sinabi ako. sa'yo, isa pa mayroon kang tomboy pang nakasama. Ano mapapala mo sa isang tomboy? Wala ka nang pakialam doon. Kung ano man Sa naging isang ako sa tomboy, kanya. wala kang mapapala. Igit sa lahat, meron pa siyang kalagay matanda at bata. Oh, eh kung kumukuha ka ng lalaki, Eh, ayoko nga ng lalaki. Ano magagawa bakit mo? ba sa'yo binibigay ko nga sa inyong maganda? Papa Lance, halika dito. Halika dito. Nagagalit na si Papa Lance. Papa Lance. Okay, harap ka sa camera, syempre. napatakbo ako, ma'am. Oh, napatakbo ka. Oh. Oo, narinig niya. Ano ngayon ang masasabi mo na walang mapapala ang tao sa tomboy? Ate Malu, ang babae at ang lalaki, pag nagmahal, parehas lang sa tomboy at babae. Alam niyo po, hindi nga namin obligasyon eh. Yung girlfriend namin may anak. Kami bubuhay. Kami magpapakain. Kami magpo-provide nang hindi na-provide nung tatay ng anak nila. Hindi ako pwedeng tomboy. Tomboy. Ano may bibigay kaligayahan sa kanya? Wala. Mayakap man niya. Ate. Feeling. Ate, ang pagpapaligaya sa babae, hindi po nakadepende sa kahit anong performance. Nakadepende po yan kung paano niyo po siya alagaan, mapasaya, at mabigay yung dapat. Po. Walang trabaho yung tomboy na. Intindi pa siyang matanda. May intindi Puti, pang bata. puti, puti. Puti, puti. Hindi siya mabibigyan ng Balimbing. isang anak. Eh, dito pala. Eh, sa lalaki, mabibigyan siya doon. Ate, At matututo pa siyang gumili doon. Kasali na siya bigla. Salida. Alam nyo, babae man o lalaki, chibuliman o bading, di ba? Umupulo siya doon. Di ba, no? Doc Camille, pare-pareho yan eh. Ang batayan ng panghusga ng Diyos sa'yo ay yung ugali mo at gawain. Wala yan sa lalaki, babae, hindi ba, kalahating lalaki, kalahating babae. Wala yun doon. Yan ay nasa pagmamahal. Yun. At walang masama sa pagmamahal. Nagmamahalan ba kayo? Opo. Kaso, wala, hanggang 3 months lang po kami. Dahil Nag po 3 months sa- lang kayo. Oo. Dahil po sa kanya. Ay! Dahil po sa kanya. Nakipag-ano na lang po ako sa tomboy para lang po maiwasan yung pagchichisi sa amin. O bakit ka naman nagpapa-apekto dito sa pakikialam ni Malu? Ayoko na lang po kasi ng gulo eh. Ayaw mo ng gulo. Nawala siya ng lola at lolo. Inalagaan ko na siya. Ah. Eh ngayon ang pagmamalasakit ko sa kanya, binabaliwala niya. Iba po naman po kasi yung pagmamalasakit mo. Pero yun naman pala, kasi nagtataka ako, bakit naman makikialam ng gano'n ng kapitbahay? Meron pala siyang investment. Meron siyang puhunan. Dito na emosyon. Dito kay Mitch, kasi bata pa lang daw inaalagaan na niya. Pero ang tanong, hanggang saan ba dapat ang malasakit? Kailan nakakasakit ang malasakit? Yun ang alamin natin, ha? At yan ang tatanungin natin kay Dr. Love sa ating pagbabalik. Ito po ang Face to Face Harapan! Face to face. Sinong sisimama? Harapin mo face to face. O hindi lang daw siya ang sinaktan, kundi hinusgahan pa ang dating karelasyon ni Mitch. Eto na, yung pinag-uusapan natin ngayon lang. Siya naman ngayon ang magsasalita. Jules, sumarap ka na.
eh. Bakit? Sa manugali mo. Nag-aalaga ako ng magulang ko kahit tomboy ako. Alam mo ba yun? Anong napapala niya sa'yo? Wala, di ba? Tanungin mo siya kung ano napapala niya sa akin. Kahit ako ganito, nagmamahal ako, nagmamalasakit ako sa kapwa ko. Nagmamahal ka dyan? Nagmamahal ka sa kanya? Anong maibigay mo sa kanya? Wala. Kahit na wala akong naibigay sa kanya, pagmamalasakit ko sa kanya. Alaga mo, nanay mo, yung anak mo. Natural eh, nanay ko nandyan na yan eh. Hindi naman pwedeng iwanan ko yung nanay ko. Question. Nanay ko yan eh, mahal na mahal kong nanay ko. Oo, Ate Jus, opo, may tanong po ako. Paano eksaktong nangingialam si Ate Malu sa relasyon ninyo ni Mitch? Magkasama ko kami niyan, nanlalait ko yan eh. Anong mga sinasabi? Na ganito, wala siyang mapapala sa akin, ganito, ganyan. Kahit na ano bang sabihin mo, talagang kami, anong gagawin mo? Ay! Yun naman pala, mahal mo siya, ba't di mo kaya paglaban? Hindi mo kaya paglaban ang pagmamahal mo sa kanya. Alam mo, Ba't 3 months lang? Pinaglaban ko yan. Kaya lang, naaawa ako sa kanya sa mga naririnig ko. Lalong-lalo na sa'yo. Hindi mo nang pinaglaban, di ba? Mahal ba sinasabi mo yun? Kasi nga, dahil nga sa'yo eh. Di nga mahal ang pagmamahal ang inaabot sa kanya eh. Ano, pera? Wala ang maibigay sa kanya. Wala talaga akong maibigay sa kanya dahil wala nga akong trabaho. Ayun. Gutom din ang labas, di ba? Pwede bang Gutom din ang magbahala labas kami niya. kasi ng pera? Kaya Pwede ba gutom yun? din ang labas niya. Kaya sabi ko sa'yo, Mitch, kumuha ka na lang ng lalaki. Ang lalaki ay may yung may yan. Wala! Ganon? Para magkaroon ng anak si Mitch, kaya gusto ko magkaroon ng asawa. Sa kanya hindi magkakanak. Ayaw po. Ayaw naman pala eh. Ano yun? Ayaw mo. Kaya ito'y respetuhan na lang ito ng desisyon sa buhay. Di ba? Kahit nga sarili mong tunay na anak, kailangan pakawalan mo. Kung totoong minamahal mo, yan ay papakawalan mo. Yun. Lalo na ito, 40 na. O hindi ba? O. So, naging maligaya ka naman kay Jules. Okay naman. Parang napakadali namang mag-give up kung talagang sinasabi mong mahal mo si Mitch porket nasabi lang yun ni Malu. Ang nangyari po kasi, naaawa na ako sa kanya sa mga naririnig ko sa tao. Kaya hiniwalayan ko na lang siya. Ako na kung mismo kusang naghiwalay sa kanya. Wala ka kasi bibigay. Sige, eto na. Ayan na. Sa gitna ng akusasyon ng panghihimasok at panlalait, siya naman ang magsasabing concerned lang daw talaga itong si Malu. Joy, humarap ka na. Totoo naman po, ma'am, na concern lang po talaga siya. Dahil siya po ang medyo parang magulang na rin na tumayo. Dahil nung maliit nga yan, isa maaga na wala ng magulang. Ang gusto niya, kahit na paano, sana, kung mawawala man siya, ay... Adios. At least, yung bata ay merong mapapag-iwanang mag-aalaga na sa batas ng tao, sa batas ng Diyos ay normal, hindi abnormal. Na sa mahabang panahon ay magkakasama. Ewan ko kung bakit nga bang ito yung mga kakagulo-gulo sa mga ganyang usapin. Matatanda na ito. Opo. Pero ang gusto niya lang po talaga, maging lalaki po lang yung maging kasama sa buhay para Alam niyo po ba na sa Kingdom Animalia, sa lahat ng species na ginawa ng likha ng Diyos, may homosexuality. Sa atin lang siya medyo nagkaroon ng problema. Kaya ngayon, sineselebrate na natin. Pero Ate Joy, eto si Ate Malu ba, nakasaksihan mo yung pagiging nanay niya kay Mitch. Ano masasabi mo maganda yung na mga nagawa ni Ate Malu? Bakit naman po mabuting bata, masikap sa buhay. Tulad niya, nakita niyo naman, may disability pero nagsisikap maglinis ng kuko. Saka sila na may masisipag na tao naman, yung asawa niyo to, nagdadagat lang, namumuhay ng maayos. Yun lang ang pinag-aano niya, nakukonsumi siya dito dahil laging ang boyfriend, laging tomboy. Dahil pangalawang tomboy na nga po yan eh. Baka yun po talaga ang hilig niya. Para magkaroon daw po ng anak kahit isa na mag-aaruga. So sang-ayon po kayo na pinaghiwalay po sila? Opo. Para naman po kasi hindi naman magkakaroon din ng magandang buhay dahil ito na may obligasyon. May anak na ampo na, may magulang na inaaruga. Kaya naman hindi naman po. Kasi ang pagmamahal hindi naman po sa
Ang pag-aasawa hindi lang sa pagmamahal. Kasi nandun po kasama yung obligasyon mo, yung panahon mo, kailangan maibigay mo. Hindi naman po niya kasi maibibigay lahat yon. Paano naman siya? Doc Camille, kailan nakakasakit ang tinatawag na o inaakala nating malasakit? Una-una, no, tignan natin dito yung sinasabi natin, Ate Coring, na ano ba yung relationship nila? Kasi inalagaan lang. Ako nga kasi nakikita ko dito, groomer si si Ate Malu. When you say na groomer yun, parang pinalaki mo para sa ganun, ikaw yung may control dun sa buhay ng taong yun. Yun yung nakakalungkot dito. Kasi una-una, no, Ate Malu, pag sinasabi natin, love knows no gender. Ibig sabihin, pagdating po sa pag-ibig, wala po yung sinasabi kung babae, lalaki, bakla, tomboy, kung ano man po yun. Dahil kasi, pagdating sa ganyan, wala pong disability. Dahil lahat ng tao marunong magmahal. Ngayon, pangalawa po, kung sinasabi nyo na bakit kinakailangan lalaki yung dapat magustuhan dito ni Ate Mitch, siya mismo alam niya kung bakit eh. Kasi kung magkakaroon siya ng anak, baka mamaya umabot sa punto na parehas din na congenital yung yung pagkakaroon niya ng disability. Mas mahirap para sa kanya na alagaan yung ganon. And then second, wala po tayong pakialam kung ano po ang preference or orientation ng tao, lalo na at hindi nyo po anak yung tao na yan, na si Mitch, hindi nyo po anak. May hangganan. Kahit nga sariling magulang natin, yes, dapat binibitawan na tayo kapag napagsabihan na tama na. Hindi yung kinukulit ka pa, ano. Okay. O mamaya, tatanungin ko si Dr. Love mamaya. Kasi mismong si Pope Francis ang nagbasbas sa lahat ng uri ng nilalang. Okay? Mamaya, hihimayin natin yan sa pagbabalik ng Face to Face Harapan! Face to face, sinong sisimbahan mo? Harapin mo, face to face. Okay. Sa bawat munisipyo at saka LGU, pag lumapit ang person with disability, meron silang tinatawag na Disability Affairs Office. At meron na silang mga partnership sa mga kumpanya na may prioridad sa mga PWD. So, hindi ka kailangang manikurista. Baka kasi masyadong mahirap, di ko lang alam. Tingnan mo kung anong pinakamalaking kita. May pagpipilian ka, hindi lang sa barangay, dumiretso ka na sa LGU. Sa munisipyo mismo o kaya sa City Hall. Okay. Sa Disability Affairs Office. Pwede ka namin tulungan, pwede ka namin i-hook up dyan. Ha? Okay, Chusay and Ryle. Sa panahon ngayon, eto na, concern pa rin ba ang tawag kapag may kasamang, alam mo na, yung panguhusga at saka yung kapalit? Yon. May hangganan, Ate Coring, na pwedeng concern up to a certain point, pero kapag masyado nang nangingialam, invasive na, control na po yun eh. Manipulasyon. Manipulasyon. Ikaw naman, tingin mo? Siguro po generational, Ate Coring, kasi sa edad ng mga mama ko o mga lola ko, pagka usaping LGBT, medyo iba ang kanilang atake o pananaw. Pero always nararamdaman ko coming from a place of love. Mali lang yung siguro paraan or manner ng pagsabi. Pero alam po natin na ang LGBT ay magiging importanteng bahagi talaga sila ng lipunan. They can hold really good positions pati sa gobyerno, sa pamahalaan. Ang ibig sabihin sa amin, sa barangay namin, LGBT, laging gising, baklang tanod. Lagi pong, wala po, ang dami po nahuhuli, puro lalaki. Nagtataka po ako. Ganda nun. Walang nahuhuling babae, lahat nakakaligtas. Oo, yun lang po. Pero magaling po sila. Laging gising, baklang tanod. Pwede ring baklang tomboy, yung lito ng konti. Pwede rin po. Okay. Pero sa totoo lang, yan ang katotohanan sa panahon po ngayon, Nanay Malu. Pantay-pantay na lahat. Pantay-pantay na lahat. Kung nagkataon si Jules ay multimilyonaryong tomboy, payag ka? Ayan ang tanong. Kasi, pwede rin naman na lalaki, no? Wala na akong trabaho, kaya ganyan ka. Hindi, kasi isipin mo pwede rin lalaki. Pero, pasanin kay Mitch, nambubugbog pa. Aanhin mo yun, lasenggo pa. Diba? Mabuti na yung walang pera pero nagmamahalan, kesa naman ganon, kabaligtaran. Alamin natin ang mga pananaw ng Team Puti.
Regarding po sa concern na regarding sa pagka-PWD ni ate, yung pagka-discriminate mo sa kanya, yung sa sarili niya, tanggap niya na kung ano siya eh. Ikaw na lang ang hindi nakakatanggap. Di ba? At saka yung pakikialam mo, may limitation yan. Unang-una, wala kang karapatan. Pangalawa, yung pag-discriminate mo sa lalaki, babae, tomboy, tsaka bakla, lahat tayo may karapatan magmahal at mahalin. Tama. Okay. Team Pula. Siguro hindi naman sa walang karapatan si Ate Malu kasi siya yung tumayong nanay ni Ate Mitch. Siguro mali lang yung way niya kung paano niya ipakita yung pagmamahal niya kay Ate Mitch. At saka kayo po, Kuya Jules, kung talagang mahal niyo si Ate Mitch, patunayan niyo na lang po kay Ate Malu. Okay, Dr. Love, ano nga ba sinasabi ng Biblia? Ano ba ang iyong turing sa LGBTQ? LGBTQ. Actually, wala kasi sa Bible yung LGBTQIA, WXYZ. Wala yun. Ngayon, ito yung nasa lipunan natin. Ang kailangan ay matanggap natin sila kung sino sila. Hindi natin dito pinag-uusapan yung paraan ng pagtatalik nila. That's beside the point. Si Pope Francis, nabanggit mo Ate Kuring, ay binasbasan yung mga gays and LGBTQIA as human beings. So, hindi niya binasbasan yung pagsasama nung dalawa. Hindi siya nangungunsinti. Oo. Ang binasbasan niya yung pagkatao. Anong pinakikita sa atin? Mahalaga ang pagkatao nitong si Mitch. Kaya hindi ko makita ang lohika ni Malu nang sabihin niya na siya ang nagpalaki kay Mitch. Malu, hindi natin po pwedeng mapigil yung pagiging pinili nilang gender. Irespetuhin ang pagkatao, hindi ng gender ng isang tao, kundi yung pagkatao niya. No? Huwag nating hatulan. Sa Matthew chapter 7, sabi ng Panginoon, kung ano ang inihatol mo sa Kanya, siyang ihahatol sa iyo. Pero bakit nakikita mo yung muta niya sa mata? At hindi mo makita yung troso na nakabalandra dyan sa mata mo. See? So sa Panginoon pa lang, ibig na niyang sabihin sa iyo, huwag mong hatulan yung tao. Tingnan mo muna yung sarili mo kung anong dapat baguhin. Huwag mong pakialaman yung kanyang pagmamahal. Kung sino man ang mahalin niya, hindi natin po pwedeng idikta sa kanya yun. Kasi kalayaan niya yun bilang tao. At yun ang dapat nating bigyan ng pagpapalaga. Attorney Lorna, ano ang pwedeng gawin ng mga nakakasaksi sa sabihin mo ng verbal abuse, yung panlalait, at saka pagmamaliit sa mga PWD? Pwede ba silang magsampa ng reklamo as an observer? Oh, because meron ngang bawal bastos law, no? Yung bawal bastos law or yung safe space law. Hindi nagdi-distinguish yan. Pwedeng LGBT, pwedeng bakla, pwedeng etc. No? So, in fact, this is the first law na walang discrimination. So, verbal abuse, physical abuse, etc. At ang mga local governments, meron ng ordinansa yan. So hindi lang batas may Magna Carta for PWD. Lahat ng mga local governments required by law na magpasa ng ordinance, no. Idadagdag ko lang, no, kasi ang maganda siguro mga companies, private companies na nakikinig sa face to face, no. Hindi nila alam na may incentive sila. Pag nag-hire ang isang private company ng PWD, meron silang tax deduction. 25% sa binabayad sa PWD, pwede nilang i-claim as a tax deduction. Sa batas, hindi lang isa dapat ang benefit mo. Dapat pwede kang mag-claim, no, as PWD. Dapat pwede kang mag-claim as for unemployment, no, yung incentives under the law, no. So ganun na nga ang concept ngayon. Okay, Dr. Camille, ano po ba ang healthiest na paraan para ipakita ang concern na hindi nakakasulasok, hindi nakakasakal, at hindi nakakasakit?
Unang-una, no, pag sinabi nating may concern, hindi natin dapat sabihin yung mga nadinig natin kanina na, uy, ano ka, putol yung ini-emphasize mo yung disability. Kasi unang-una, alam nyo kung bakit yung ibang mga tao na may mga congenital defects na ganyan na sinasabi, it took them a lot of years and even time para mag-sink in sa kanila na meron silang ganitong disability. Tignan yung maigi, naiintindihan nyo yung condition nila. Kung naiintindihan nyo po yung condition nila, yung sinasabing empathy. At kung nagkakaroon kayo ng pagkakataon na bigyan sila ng kalayaan, ng respeto, at the same time, binigyan nyo sila ng pagkakataon na makagawa ng something na maging maayos sila, kagaya ng ginagawa ni Mitch. Bakit kinakailangan na yung pagmamanikurista niya, ipapakailaman nyo na baka makasakit siya ng tao? Siya pong siya ang gagawa ng paraan para maging maingat siya sa pagtatrabaho niya. Hindi niyo kinakailangan pakialaman yun. Ang sigurang mas maganda doon, Aling Malu, gumawa ka ng paraan na, ay, ang galing naman. Yung parang yung praises yun, tapos yung support, alam niya, napakalaki dito kung wala man pong magulang dito si Mitch. Pero yung pagiging primary support group nyo, kayo na parang naging pamilya, ang gagawa ng paraan para maging ma-appreciate yung ginagawa niya, na kayo rin na magsasabi na meron pong tao na sumusuporta sa lahat ng kanyang gawain. Malaking bagay po yun sa isang tao na may PWD. Oh, nako. Itong ating episode parang nasakop niya, no, lahat ng mga taong kakaiba at ang kanilang mga karapatan at ang tamang pakikitungo sa mga taong iba sa atin. So, mauuwi pa kaya sa tunay na pagmamalasakit, ang labis na pangingialam at panlalait? Alamin natin at hanapan natin ang kasagutan dito lang sa Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimahon? Harapin mo face to face. Naku, parang mababaw pero malalim na naman itong ating natukoy na problema ng lipunan. Na nakita natin sa kwento pa lang nitong magkakapitbahay na ito. Ayan, yung mga issue ng pagkakaiba-iba natin at yung pangangailangan na respetuhin natin ang espasyo ng bawat isa. Mitch, nakikinig ka ba? Natutulala ka na dyan. Okay, so ang nakikita lang natin dito, una, yung tulong, no, na maibibigay namin sa inyo para medyo umigi ang buhay. Kasi parang natutunan nyo naman na Malu, na merong hangganan ng pagmamalasakit. Ha? Naintindihan mo na yon. At saka yung masamang salita, walang puwang ng ganyan. Walang puwang para sa ganyan ang buhay na payapa. Lalo na sa taong minamahal mo. Pabayaan mo siya. Ako sa mga kapatid ko o sa mga... Pag pinagsabihan mo na ng ilang ulit at ayaw makinig, desisyonan niya yun. Di ba? Bahala na lang siya ngayon pag humingi siya ng tulong sa'yo. Ayun. Hindi ba? Tsaka ka na lang tumulong pag humingi na. Kasi kung tulong ka ng tulong, hindi naman niya hinihingi, hindi siya magpapasalamat sa'yo. Di ba? Tama ba yun? Okay. O, so magbabalikan ba kayo? Hindi. O, hindi daw. Naku. Nabasted ka na ulit, Jules. Oo. Okay lang yun. Okay lang yun. Basta't magkaibigan kayo. Niya sa kanyang trabaho. Oo, tsaka magkaibigan kayo. Makatulong siya sa mga magulang niya, sa kapatid niya may sakit. Oo, lahat tayo nangangailangan. Kaya nga, sabi ko, ang galing niya mag-manicure, pedicure. Nakita ko yung litrato kanina. Kaya talaga niya. Ng kaliwang kamay lang. Oo. Pero kung ilalapit ka namin dito sa LGU, makakapili ka kung anong uri ng trabaho ang mas malaki ang kikitain mo. Hindi ba? Okay. Ganon din, barangay para dito kay Nanay Malu. 59 years old, pero willing pa rin siya na siya'y magtrabaho. Okay? At ganon din kay Jules. Okay na tayo. Now, si Nanay Malu naman ay hirap pala sa kanyang mata. Okay? So, nakakainit din ang ulo yun. Diba? So, ang gawin natin, pakita natin mata mo na may katarata sa doktor, meron tayong koordinasyon sa Ospital ng Maynila, at saka tingnan natin yung grado ng salamin mo. Okay? So magpapatawaran na ba tayo? At titigilan na natin yung panlalait at pangingialam, ha? Okay? Pag humingi ng tulong, tingnan mo kung makakatulong. Kung hindi, sorry. Kaya kailangan mong tulungan ang sarili mo. Alam mo na yun. Okay. O magbati na kayo. Siya naman pala ang tumulong din kayo dati.
Ayaw ka naman po magpatawad eh. Ha? Kasi hindi naman po iba sa akin. Uy, syempre naman. Syempre naman. Oo. Alam po ninyo, nung unang panahon, ang mga taong may kulay ang balat, lalo na yung mga itim sa ibang bansa like Africa, ay sobra ang pangaapi na tiniis mula sa mga banyagang puti ang kulay ng balat. Dahil lang sa sila ay iba. Ayon. Sa panahon ngayon, at bukas na ang mundo, at nagsasama-sama na ang mga taong magkakaiba, puti, kape, dilaw, itim ang kutis, iba-ibang relihiyon at sinasamba, iba-iba ang itsura, may sobrang liit, may sobrang tangkad, may babae, may binabae, may kumpleto ang katawan, may PWD. Panahon na ng pagtanggap, kundi pagyakap sa pagkakaiba nating mga kapwa-tao. Pagbigay respeto sa isa't isa, paglaan ng proteksyon at karapatan sa batas dahil ngayon na, now na. Ito na ang panahong kailangan tanggapin na tayo ay pantay-pantay. Tama? Okay. Appear. Ay, hindi pala. Dito. Appear. Okay. Ako po ang inyong Ate Coring. Nagsasabing may cake ang harapin ang mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap. Basta dapat may mukha kang iharap dito sa Face to Face Harapan! Face to face. Face to face. Face to face. Face to face. Face to face, harapan tayo. Face to face, problema'y solusyonan. Kaya na ating pag-usapan. Face to face, tama ng okrayan. Sapo na saputin, tama o mali. Galit, bati. Bawat panig ating pakinggan. Ang mga Release me, let me go. Walang yata! Kala mo ka, no? Hindi ka marunong makisama. Lahat ginawa ko para sa'yo. Bakit hindi mo sinabi kaagad sa kanya na alam mo? Nagdahan na lang kami, pati yung asawa niya, may babae din. Ano ka? Wala pa kialamera ka. Wala kang kwenta.